Ang pag-uusapan natin ngayon is how to convert from degree Fahrenheit to degree Celsius mentally. This will be very useful, especially kapag nasa field na tayo. So let's begin. Ang ituturo namin sa inyo ngayon is how to convert from degrees Fahrenheit to degree Celsius mentally. So, kapag nasa field na kasi tayo, it is not always necessary na exact yung makuha nating conversion. So, most of the time, nag-approximate tayo. So, magiging useful tong ituturo namin para makakuha tayo ng mas malapit na value pag nag-approximate tayo. So, alam natin na ang formula for conversion of degree Fahrenheit to degree Celsius ay ito. At pwede pa itong i-simplify further na mas madali ng ganito. Okay, so dinivide natin to. Ngayon, mahirap pa rin mag-approximate using this formula. Itong denominator nating 1.8, pwede pa natin itong i-convert to 2. So, tawagin natin tong C prime. Gamitin natin to, palitan natin yung 1.8 ng 2. So magiging ito na ang formula natin. Okay, so i-distribute natin siya. Okay, so mas madali nang mag-approximate using this value. Pero pag binamit natin tong formula na to, actually ganito yung mangyayari dyan. So actually, kapag ginamit natin itong formula na to, meron tong 11% error. Kaya hindi siya masyadong reliable kung mag-approximate tayo with this method. Magiging mas malapit yung approximation natin kung gagamitin natin to. Tawagin natin siyang C2 prime is equal to C prime plus 0.1 times C prime. So, kung gagamitin natin tong formula na to, magiging malapit yung sagot natin. Paano ba yan? So, bigay tayo ng example. So, for example, i-convert natin yung 86 degree Fahrenheit to degree Celsius. So, step 1, yung sinabi natin kanina, i-divide natin sa 2. Then, isusubtract natin sa 16. So, 86 divided by 2 is equal to 43. Second step, isusubtract natin sa 16. So, 43 minus 16 is equal to 27. Okay, so nakuha na natin tong C prime. Ngayon, gagawin natin tong C2 prime. Paano bang gawin yan? Itong 0.1 times C prime, actually, ibang C prime natin is 27. So, itong 0.1 ng C prime, actually, mumove lang natin yung decimal place here. So, 2.7. So, yung C2 prime natin, ito lang, 27 plus 2.7. So, this is equal to 29.7 degrees Celsius. Yan yung sagot. So, tatlong step lang siya. I-divide natin sa 2, i-minus sa 16, at i-add mo dito sa 0.1 ng ating C prime. So, ito kasi, kapag kinuha mo yung actual value niyan, kung gagamitin natin itong formula na to, ang actual temperature dyan is 30 degrees Celsius. So, napakalapit na niya yung approximation natin. So, paano naman kung odd number yung i-convert natin? Ito kasing given natin ngayon, 86 degree Fahrenheit. Madali siyang i-divide sa 2 dahil even number siya. So, paano kung odd number siya? So, let's say, i-convert natin yung 93 degree Fahrenheit to degree Celsius. Actually, yung gagawin mo lang, hindi naman masyadong malaki yung effect nito. Itong 93 degree Fahrenheit, i-add mo lang yung 1 degree Fahrenheit. So, magkakaroon ka ng 94 degree Fahrenheit. Okay? So, nag-add tayo ng isa. So, ipapakita natin mamaya na hindi naman ganun kalaki yung epekto niya. So, gawin na natin yung previous procedure. So, 94 divided by 2 is equal to 47. Then, 47 minus 16 is equal to 31. And then, 31
plus 3.1 is equal to 34.1 degrees Celsius. Ang actual na sagot dito, kung gagamitin natin yung formula natin, is 33.9 degrees Celsius. So, hindi naman masyadong malayo. So, okay lang siyang gamitin for approximation. So, sana itong shinare namin ay makatulong sa inyo, lalo na kung nagtatrabaho tayo sa field at kinailangan ninyo mag-convert mentally.